Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Another controversial statement ang binitawan ni Anthony Edwards. Ayon kay Ant-Man ay sinasabi nga daw ng iba na mas mahirap ang basketball noong 90s. Subalit si Michael Jordan lang nga daw ang may skills noon. Kaya naman nang dumating si Kobe ay gulat na gulat ang lahat. Subalit ngayon nga daw ay lahat na ng player ay talagang skilled. Obviously, hindi kinatuwa ng mga 90s basketball fans ang pahayag ni Anthony Edwards. Disrespect nga daw ito sa mga tulad nila John Stockton na hawak ang record for most assists and steals of all time. At malaki nga ang agwat niya mga kaibigan sa mga tulad nila Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Karl Malone at iba pa. Pahayag pa nga ng ilang 90s fans ay kung hahayaan nga daw talaga ng mga referee na mag-carry o mag-travel ang mga players ay talagang magiging skill dito. Noon nga daw ay nasusunod ang mga rules ng game, subalit ngayon ay hindi na nga daw ito gaanong tinatawagan ng mga officials. Madami nga na trigger sa statement ni Anthony Edwards. Ganun pa man ay kumpiyansa nga si Ant-Man sa kanyang statement na mas magagaling na ang player ngayon kaysa noon at mas mahirap na maging dominant sa NBA ngayon kaysa noong 90s dahil sa mas matindi ang competition ngayon at mas madami na ang mga galing na players. Kayo mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang era na mas malakas, noong 90s o ngayon? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Green. Simula nang bumagsak sa injury si Sengun at nakabelo si Jalen Green bilang ang number 1 option ng opensa ng Houston Rockets, umangat nga ng sobra ang kanyang stats at confidence. Magkakasunod na 30-point games ang kanyang ginawa at naging maganda din ang kanyang efficiency sa field at 3 points. May mga pagkukulang pa nga si Green regarding sa basketball IQ at decision making. Ganun pa man ay bata pa nga siya at improving pa at may oras pa siya na mag-improve. Ganun pa man ang tanong nga ay magiging parte nga ba siya ng All-Star Game next season? Dahil sa Western Conference nga ay talagang napakahirap na makasali dito lalo na kung ikaw ay isang guard. Dahil halos kandado na nga ang 5 guard spots kay Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Stephen Curry at Ja Morant. At ang isa pang spot ay pag-aagawan na ito nila De'Aaron Fox, Kyrie Irving, Jalen Williams, James Harden, DeJounte Murray, Devin Booker, DeMar DeRozan, Jamal Murray at Jalen Green. Talagang very loaded nga sa talent ang Western Conference guards mga kaibigan. Halos lahat nga ng nabanggit natin na pangalan ay deserving na maging parte ng All-Star Game. Subalit posibleng 5 o 6 lang nga na guard ang mabibigyan ng pribilehiyo na maging parte nito. Hindi na nga gaanong exciting ang mga All-Star Game ngayon dahil sa pag-relax ng mga players sa mga games. Ganun pa man sa dulo nga ng kanilang career ay magiging matimbang ito sa usapan ng legacy at kung may karapatan ba sila na maging parte ng Hall of Fame. Ang Houston Rockets ay may malalim na lineup ngayon, kaya naman kung kakayanin nila na makapasok sa top 6 ng West, posibleng maging All-Star si Jalen Green. Subalit kung isa lang nga ang pipiliin mula sa kanilang team, hindi natin tiyak kung siya ba o si Sengun ang makakapasok dito. Kailangan nga ni Jalen Green na matuto maging dominant consistently while being the number 2 option. Dahil ang katotohanan ay binuo ang team ng Houston Rockets upang maging fit ito kay Baby Jokic. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?